paano kami pupunta ng Padre Burgos or Maasin kasi medyo late na. Hindi namin sure kung may available pang van sa terminal. But let's see kung anong meron doon. 100 pesos tricycle mula airport hanggang van terminal. Huwag kayong papabudol guys. Doon kayo sa, Okay, sa mura lang isa 400 taxi. Malapit lang yung terminal, 2 kilometers lang yun. Huwag kayong papapudol. Natatawa ako kada daan ng mga tao doon tumitingin sa akin. Kasi ako lang mag-isa doon. Magkano ang bayad mo? Magkano yung pamasahe? Bakit 500? 500 ba talaga? Di ba ano lang? Dito ko lang 45 nakalagay kami ng slider. Okay. So, nandito na kami sa Tacloban Van Terminal. So, ngayong time na to, wala nang van pa Padre de Burgos, pamaasin na lang. So, pumayag na kami. Kasi yun lang naman. Ang bayad, 500 pesos per person hanggang Maasin. Pero since may baggage kaming malaki, babayarin na rin namin. So, bali tatlo babayaran namin. 500 each, so 1.5. Take note, walang kainan dito. Meron sari-sari store na maliit. Pero walang kainan na ng ganitong oras, sarado na siya. Try namin mag-order sa Grab na lang. Ano orderin natin? Jollibee? Not sure kung gaano katagal kami maghihintay bago umalis ang van na to kasi kami palang dalawa. The plan is from here sa van terminal ng Tacloban, sasakay kami ng van papuntang Maasin, and then not sure anong oras na kami makakapunta doon. And then from Maasin mag-jeep kami pa Padre Burgos, then doon na kami sasakay pa Limasawa kasi ang time from Maasin to Padre Burgos is 1 hour lang. From Padre Burgos to Limasawa, 45 minutes. So that's roughly less than 2 hours. Pero kung Maasin to Limasawa, aabot ng 3 hours by boat. So mas mabilis pa rin yun. Maasin to Padre Burgos, then Limasawa. Let's see kung makakita kami ng pwedeng matulugan sa Maasin dahil 8 PM na and tatatlo pa lang kami dito sa van. So feeling ko late na ito makakaalis. Kain na lang muna kami and then we'll see what happens. Gutom na. Hindi kami makapag-antay guys. Dali. Ako nag-aantay ng mga pasahero pa. Para mamaya tulog na lang kami sa biyahe. Marami na lang kung may tutulugan pa sa Maasin. Nandiyan na po gamit. Highlight sa kayo madali ko. Dami pang inintay niya, no? Kaya Ilan na lang kayo? so we're now here at Maasin City Terminal. It's 12:24 AM dahil nga alas 12 ng gabi, wala pang mga multicab papuntang Padre Burgos. Nag-search kami sa TikTok, sabi ang earliest alis daw ng boat from Padre Burgos to Limasawa is 6 AM. Tanong ako dito, sabi mga 4 AM daw meron ng mga multicab, pero syempre kailangan papunain. 1 hour lang naman yung travel from here, Maasin City to Padre Burgos. So maghihintay pa kami dito muna ng ilang oras. Haba nung pag-aantay. Haba na pag-aantay. Kailangan nyo ng patience. Lalo na pag ganitong oras kayo nakarating. Mag-aantay pa talaga kayo. Balak sana namin muna maghanap ng pwedeng pagstayan. Kaya kaso sayang yung bayad kasi nga kung meron namang maaga na alis, hintay na lang, ilang oras na lang naman. Kaya dapat siguro kung pupunta kayo dito, dapat ang flight nyo maaga. Morning. Kasi kung morning nyo siya gagawin within the day, kaya nyo makapunta sa Limasawa.
But since yung flight namin is hapon Kasi yung and flight na-delay niya pa. iba. Delay sa Delayed. akin ng isang oras. Bating ako 7:30. Ay, pa. Magaling masawa mo din. 100 nih. Yan na po yung bayad sa Doon, sa babae. Environmental fee ticket na yun. Ticket na kayo dito lang. Superman. May Superman. This is not backpacking. Ano? Baggaging. Bagging. Shouldering. Shouldering yan. Ako, ito lang, Disney princess lang ako dito. Okay, paloob pala to guys. Akala namin literal na bungad. Kawawa naman tong porter ko. Dulo pa pala. Ang South Parola. May cart. Bundok. We're here na at Limasawa sa South Parola. Sa pinaka south side siya ng Limasawa. And maganda naman yung view. Look. And hindi pa naman namin na-explore yung lugar. Naayos pa lang yung room namin. Pahinga muna din explore. Kasi wala pa kami tulog. So this is our room for 2 nights muna. May miscommunication. So ang inano ko kasi is good for 2 tas 1.5. Binibigay nila yung for 4 na 1.7. So ayun, binigay muna ito for 2 days. So ayun lang siya, studio type. The signature green green wallpaper of Filipino. Cozy naman, may aircon din. Time check, it's 10:30. Ngayon pa lang kami makakapagpahinga. Ang day 1 is pahinga. Mamaya ulit. A few inches later. We're gonna go diving. Nakapagpahinga na at nakakain na. Nakapag-recharge na lahat. It's time. Actually kami lang tao dito sa South Parola. Then nakapagpahinga na kami. Try muna namin mag-dive dito dahil maganda dito. Hindi naman siya super technical na dive dahil meron namang dito babaan. Kaya ba? Sexy mo naman. Oo. Diba? We own this shit. Tignan nga natin dito. Anong meron dito? Nalaki mga crabs eh. Ayan sila. Ang dami nila.
Matibay kaya to. Look, oh. Saan bababa? Ah, ito. Pwede bumaba dyan. Ayan, may hagdanan. Pwede rin dito. I choose this spot. Alright. Are you ready? Ganda dito. Oh my God. Umuulan na. Quick dip lang. Hindi kami lumayo kasi maalan eh. Saka kami lang, wala kami bantay. Pero dito lang sa malapit, maganda banda. Malinaw siya kahit ano yung weather. Kahit gloomy. Tapos kahit sobrang alon. Imagine kung maaraw pa to. Grabe. Oo, sobrang linaw. Ganda ng mga fish. Sobrang ano nila. Unbothered. Ito yung mga clownfish. Clownfish. Kulit. Mulikot. Mga yellow, no? Yun lang guys. Bukas Quick ulit. dip lang, tapos pahinga na kasi Pahinga. pagod pa rin naman. Tinay lang namin. Kasi tayo Bukas talaga ang ano. mas ang start talaga. Ah, This is supposed to be our day 1. sobrang exhausted sa biyahe. Sa biyahe. Kaya ayun. Papahinga na muna namin. Tapos dito na ulit. And bukas sana maaraw. No! Kasi merong low pressure area na parating. Or ewan ko kung bagyo na ba siya, di kami naman sa dito. It's raining. 12 o'clock midnight. This is us. 2 a.m. in the morning. Kakagising lang. Ang lalakad-lakad lang dito. Kala mo makikita yung dagat. Ay, kita siya, oh. Ah, Hindi siya kita sa camera. hindi. Alitap-tap. Ano? Ayaw nga, oh. May firefly. Aww. Ayun oh, ang dami dito. Wow, still unhatched. May ano din sila, fireflies. Kasi hindi masyadong kita. Oh, ayun. Ayan. Oh. Ayan siya, oh. Ayun, nakita siya. Nakita. Siguro kung di umuulan, ano sila, lalabas sila. Kaso medyo ambon-ambon kasi. Oh. Tomorrow. Good morning, guys. It's our day 2 here at Limasawa. There's been a change of plans. So ang gagawin namin is magto 2 nights kami dito sa South Parola. Tomorrow mag-check out na kami and then lilipat kami sa Pink Apple. So maganda naman dito sa South Parola as you can see. However, ang problema dito is mahirap bumili ng food dahil sobrang layo. Tapos mahirap maghanap ng masasakyan dahil ang layo niya sa sa main road. Kaya lilipat kami ng accommodation. Luckily meron sa Pink Apple kahapon nung kumain kami doon. Ayun lang. Look how pretty she is. Sit naman. Fresh yan. Kasi ang daming pahinga. Puro tulog. Puro tulog. Nagbawi talaga kami kahapon ng tulog dahil nga sa biyahe namin putol-putol yung tulog, walang maayos. Actually lumabas pa kami, kumain muna kami. Kaya namin nakita yung Pink Apple na may accommodation para sila doon. It's so pretty. So, it's 7 a.m. and maghanap muna kami ng pwedeng kainan ulit. So, dakdak na lang muna daw. Although, magche-check-in kami doon sa last 2 nights namin. Doon na tayo.
Kasi may work ako and Doon ako magbababat. may problema ako sa wifi dahil mabagal ang wifi dito, mabagal din ang signal. Ayun, isa pang cons yun dito sa South Parola, mabagal ang signal and mabagal ang wifi. Okay. Buti na lang maaraw today kasi kagabi sobrang talaga ng ulan, tuloy-tuloy. May time na nagising ako, lakas. Oo, naka red na nga tayo eh. Ito rin yung ayaw namin sa South Parola. Bago ka makalabas ng daan, maglalakad ka muna 8 to 10 minutes. Paglabas ng daan, walang signal, di matawagan yung tricycle driver namin. Kaya morning walk na lang kami. Federal warning. 28? 28 minutes papunta from Parola to Dakdak Beach. Aga pa naman, wala naman ng araw eh. Pag may nakasalubong ng tricycle, edi sumakay. Yun naman yung daanan. Oh, walang ilaw, walang signs. Isipin mo na lang pag gabi ka dumaan dito. Ayun din napansin ko, wag naman kayo magpapagabi dito kung wala kayong motor. Walang dito, walang ilaw pag gabi. Probinsya dito, sabi nung ni ate dun sa Pink Apple. Usually nagkasara sila 7 PM. Pero depende, every weekend daw. Minsan nag-stay sila ng late, mga 9, sagad na yun. Pero yun nga, wala namang dito talaga dito, nightlife. Dito, slow living. So pupunta kayo dito para mag-party. Walang ganun dito. This is a place where you relax talaga and experience the provincial life. Morning po. Naglalakad-lakad lang po. Naglalakad-lakad lang po. Balik pa pa rin. Oo. Ang mura. Tingnan niyo ang mga bangka, pinanek kasi nga may bagyo. Bait na mga tao dito. Ganda rin tong morning walk. Napafamiliarize ka sa lugar. Ang daming tindahan dito. Actually, di kayo magugutom dahil maraming sari-sari store. South Parola lang yung Mention lagi. medyo malayo sa Kabihasnan. May basketball court sila. And then this is a school. Napansin ko lang, yung Limasawa parang consist siya ng different barangays. So hindi siya basta isang island lang na Limasawa. So meron, kasi ilang school na yung nakita ko eh. Nakakatatlo na ata yung nakita ko. Oo. Yung sa Limasawa National High School. Yeah. Feeling ko high school ito. Ito Magallanes Elementary School. Kung titingnan nyo kasi sa mapa, ang liit lang ng Limasawa. Pero pag nandito na kayo, ang rin pala niya, malaki-laki din siya. So siya, meron siyang mga barangay pa din. Here's another one of their port, Magallanes Port. Hindi ko lang sure kung gumagana pa yan or ginagamit yan, pero pwede ko ginagamit kasi buong buo pa eh. Kasi yung pinaka-port na binabaan namin kahapon, sira. Pero doon kami bumaba, doon lang sa bandang gilid. Sa mismong sign ng Limasawa. So feeling ko nasira lang siya ng bagyo. Ginagawa na rin naman kasi siya. Kung dito kasi iikot pa sila sa malayo. Actually guys, sarap mag morning walk dito. Makikita nyo lahat ng bilihan. Tsaka ng mga alternative na pwedeng pagstayan. Kasi meron mga dito, homestay na hindi nakikita sa Google Maps. Kailangan mo talaga siya i-search. Try namin gumawa ng mga pwedeng pagstayan dito sa Limasawa na hindi mainstream pero maganda. Or hindi naman namin masabi kung maganda hindi. Siguro hindi man maganda but convenient. Oo, convenient yun. Pwede kayong magluto or mag-init ng kung ano man. Oo, kasi sa pinagstayan namin ngayon walang heater. Yes. Ang hirap humanap ng pagkain. So dun sa mga nakita kasi naming homestay, mayroong mga shared kitchen, nasa sentro sila or nasa barangay. And mas mura. Oo, na pwedeng maraming tindahan. Yeah. Yun. Usually 1K per night. Oo, Good ganun for lang. 2. Meron.
Pero shared kitchen. Yes. Siyempre mas okay pa din yung may naluluto ka, di ba? Kahit mga noodles Para lang. makatipid din. Oo. Ito na po, paahon na po. Ako na, hindi ba? Hingal na ako. Oh my God. Pataas na, pataas. May kasama ko. We made it. Joke lang. Meron pa. Pababa naman. Kaya pa? Over here sa Dakdak. So merong entrance fee na 50 pesos for the whole day na. Bala kasi namin bumalik mamaya para sa work ko. Kasi check namin kung mabilis yung wifi dito o yung signal. Pwede naman daw. So, masasabihin lang sa baba. Alam lang namin talaga, inagahan namin yung pag dito kami nakakuha daw. Oo nga. Stay. Dito dapat talaga ang first priority namin kaso yun nga. Walang ano. Hello. Okay, flowers. Hello. Good morning po. Pwede po dito or ito lang po? Ayun po lahat. Pwede Pili ka lang lang. pili. ma'am kung ano gusto niya. Ayun. So, mine is hotdog, ham, egg, coffee, and sa kanya longganisa, dried squid, and egg. And Milo. Here. Let's eat. Ganda ng beach dito. So after kumain, lakad-lakad muna kami. Ang ganda ng interaction. Meron siyang followers dito. Na-recognize siya. Secret is out. May service kayo, sir? Wala po. Ayun po. Magtututo Pwede kayo? po yan? Hindi po. Magpapatid lang sana sa South Parola. Ayun po. May kasama kang We're back here at South Parola. Sabi mo. Awkward ng arte. Arte. Kasi napalis na kami dun sa Dakdak. May nakakilala sa kanya. Kayo po ba si Julie? Ay, opo. Sabi may followers hanggang Visayas region. Sabi niya, nakilala ko na po kayo kahapon. So nahiya lang akong tanungin. Saan mo ako nakilala? Sa TikTok po. Ay, taray naman. Kilalang Yung awkward na feeling ko. Awkward eh. Famous. Hindi ko alam kung re-reaction. Sabi ko na lang, Oo nga. ay, thank you. Iba talaga pag may kilala kang, kasama kang famous eh. She made it. Sikat na siya, kilala na siya. May nakakilala na sa kanya. Miski nung nung ako, bukid nun, parang familiar daw. Sabi, parang familiar daw yung face ko. Sa bagay, masukoy ako ng Famous. sakit kaysa Mark. 2 hours later. Balik kami sa Dakdak kasi mabilis ang signal at may wifi. So doon muna kami tatambay dahil ako ay may work pa. We're back here sa Dakdak.
Hello guys, so libre. Complimentary of Duck Duck Beach Restaurant. Picture taking lang muna after kumain. My body is not used to it. Hindi na siya Siargao bad. After 8 months of knowing each other. April versus December. You can see me nagkaroon ng power interruption ngayon dito sa Duck Duck. Ito lang ang only source of light namin. Look how pretty that is. Feeling ko hindi magbibigyan ng justice dito yan sa camera. Ganda oh. Bilog na bilog yung buwan. Grabe ba? Magta-transform na ako. Nagka-power na. So, kakain muna kami bago bumalik sa South Parola. Sana may makuha pa kaming tricycle dahil 6 p.m. Pero ko naman meron pa 6 p.m. But we'll see. Ngayon, kakain muna kami dito sa Duck Duck para dinner. Time to eat! She's in love with the moon. Tomorrow, wala na akong work. We can go on a land tour. Look oh, sobrang Christmas ng resto nila. Sobrang Christmas vibe. Diba? Christmas vibe. Ano naman ako dyan? Our ulam for tonight, tinolang isda. Anong tawag dito? Tinige? Tanige. Tanige. And that concludes our day 2. Basically, lang kami buong araw dito sa Duck Duck Beach.
tumambay. Tomorrow, magla-land tour kami. So, nag-hire kami ng motor. Nag-rent. Nag-rent kami ng motor. See you guys tomorrow. Bye-bye. Good night. Look! This is us now. Pagdating sa Parola. Look at that shit. Ang dilim. Buti na lang ever ready ako. Wow. Aha. There we go. 5 minutes. Let's go. 5 minutes of walk. Lamok.